Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes pre, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping biyanan na lagi kang pinag-iinitan. O alam mo na ha, ngayong gabi at sa programang ito ang safe space mo para okrayin ulit yung biyanan mo. Kahit sa isip mo man lang, 'di ba? Makaganti-ganti. Charot lang. Siyempre, biyanan yan. Dapat isa yan sa mga minamahal natin, no? Kapag nagpapasok tayo ng isang tao sa buhay natin, for as long as meron pa rin siya mga kinikilalang mga magulang, 'di ba? Mga taong nagpalaki sa kanya, nag-aruga, nagkalinga, dapat papasukin din natin yun sa buhay natin, 'di ba? At ituring natin bilang parang kapamilya talaga. So, alam mo minsan depende rin talaga sa partner to, no? Kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon minsan hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng partner niya at ng magulang niya, 'di ba? Biyanan to manugang. Kasi nakadepende yan doon sa partner mo kung paano kanya ibibida, 'di ba? Ipipresent ng tama sa mga magulang niya kasi responsibilidad niya 'yon. Kung meron man nakakakilala sa iyo ng lubos, yung partner mo yun. At yung partner mo, siya yung magiging tulay para mas magkakilanlan kayo lalo ng biyanan mo. 'Di ba? Kasi hindi naman kayo magkakagaanan ng loob, magkakakilanlan ng mabuti kung walang mamamagitan sa inyong dalawa. Which is yung partner mo, yung anak nila. 'Di ba? Kasi minsan may mga partner din na hindi marunong i-introduce yung partner nila sa magulang nila, 'di ba? Walang proper way of introducing or hindi masyadong binibida or hindi mo sinasabing gawin kang bida-bida, no? Pero manong ilatag mo man lang sa magulang mo kung ano yung mga katangian na nagustuhan mo sa taong ito, 'di ba? Magaling magluto, marespeto po yung tao, mabuti po siyang tao, maganda po ang kanyang puso, solid po siyang magmahal, marespeto po siya sa kahit sino. 'Di ba yung mga ganong klase ng bagay, yung mga katangian na kamahal-mahal sa kanya? Manong sabihin mo yan sa magulang mo para maging factor yan para magkaroon din sila ng interest diyan sa taong minahal mo. 'Di ba? At kung ganyan yung magiging way mo of introducing your partner to your parents and otherwise or likewise whatsoever, edi sana walang problema. 'Di ba? Sana smooth kahit papaano yung relasyon na meron sila. Edi sana yung jowa mo ngayon hindi siya nagpapanggap na Santa Santita kapag kaharap niya yung mga magulang mo or yung pamilya mo. Pero ikaw, yes friend, aminin mo na rin kasi ikaw din talaga minsan. Minsan may pagkaano ka rin talaga. Aminin mo na, di ba? Alam mo ikaw, kapag ganyan, alam ko naman na nagpapakatotoo ka lang, wala kang piniplease na kung sino, pero minsan ilugar mo yan. Minsan i-tone down mo rin. Di ba? Minsan kailangan mong mag-adjust lalo na sa mga tao sa paligid mo na wala kang choice kundi i-welcome sa buhay mo. Na wala kang choice kundi pakisamahan. Diba? Kasi andyan na yan yung partner mo mapipili mo yan pero yung pamilya ng magiging partner mo hindi mo yan mapipili. Hindi mo yan masasala but as much as possible, pakisama ka. Diba? Kaya nga na sinabi ko kanina, no, at the end of the day, magulang yan ang taong mahal mo. Nauna silang nagmahal, nag-aruga at kumalinga sa taong minamahal mo ngayon at hindi mo yan makikita bilang isang taong kamahal-mahal kung hindi yan hinubog or hinubog ng mga taong nagpalaki sa kanya, which is probably yung magulang niya.
'Di ba? Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon dahil nahihirapan ka at feeling mo masalimuot yung relasyon ninyo ng biyenan mo, for sure may mas nahihirapan sa inyo kundi yung partner mo na pilit niyang inuunawa both sides. Kung sino yung mas matimbang sa inyong dalawa kasi mahirap yan. Partner ka niya, mahalaga ka sa kanya, mahal ka niya, and so as his parents. 'Di ba? Mahirap balansehin yung setup na meron kayo. Kaya kung kaya rin lang naman, piliin yung maging maayos. Piliin yung maging magaan yung pagsasamahan na meron kayo. Kasi yung asawa mo na yan, hindi lang yun yung pakikisamahan mo, pati yung side niya. Kasama yun sa mga pakikitunguhan mo, sa ayaw mo at sa gusto. Hindi mo pwedeng ilayo yung mundo ng asawa mo sa dati niya ng nakasanayan na pamilya para lang sabihin na, ay hindi, bubuo na tayo ng sariling pamilya natin, talikuran mo na yan. Kalimutan mo na sila. Ako na ang meron ka ngayon. Ako na ang priority dapat iniintindi mo lagi. Although yes, ikaw ang priority kasi ikaw na ang asawa pero hindi mo magagawang patalikurin siya sa mga taong mas matagal niya nang nakasama. Kaya alam nyo, kung makakakita po kayo ng isang setup kung saan magkasundo ang isang biyanan at ang isang manugang. Naku, ang swerte nyo po. Pabili po ng ganyang biyanan. Send link po. Saan nabibili yan, ha? Yung biyanan na talaga namang totally supportive sa inyong magjowa, walang ibang hinangad, kundi ang umangat kayong dalawa, di ba? Maging maginhawa ang inyong buhay mag-asawa. Napakaswerte nyo po. I mean, marami pa rin naman yung mga ganyan, no? Pero marami rin yung mga magbiyanan at maging magmanugang na hindi okay yung sitwasyon. At common yan sa atin. 'Di ba? Kumbaga, wala lang, 'di ba? Harmonious lang yung relationship nila. Ang turingan nila is magnanay or magtatay talaga na parang sila talaga yung nagluwal sa'yo, gano'n. Nakala mo naman talaga sanggol ka pa lang. Sila na nagpalaki sa'yo, sila nagpalit ng lampin mo. Diba? Ang sarap sa feeling nun. Yung tinuturing ka rin talaga nilang anak at itinuturing mo silang magulang. Magaan yun sa kalooban. At masayang-masaya for sure yung partner mo or anak nila dahil nakikita nilang maayos ang inyong samahan. Sana laging ganon. Kaso hindi. Paktay tayo dyan. Kasi ganda naman talaga dapat, di ba? Sadyang nagkakaroon lang tayo ng negative connotation na ang mother-in-law ay monster-in-law. Di ba? Feeling natin, lagi silang kontra, lagi silang pakialamera, talakera, intrimitida. Minsan, syempre, bilang magulang, bilang gabay, ibinibigay lang nila sa inyo kung ano yung alam nilang makakatulong sa inyo. Which is minsan, siguro na misinterpret nyo as, ano ba naman niya? Masyadong pakialamera naman to. Alam ko naman yung gagawin ko, di ba? Well, wag mong masamain masyado, di ba? Ang hangad lang naman niya ay makatulong siya sa inyo. At kung hindi mo na gusto minsan yung paraan niya kung paano siya tumulong at kung paano niya kayo gabayan, pwede mo siyang kausapin sa maayos at mahinahon na paraan. Nang walang gulo, walang bangayan. 'Di ba? Nang walang alitan. Kasi bilang magulang na pagdaanan nila yung na-experience nyo ngayon. Kumbaga nagsisimula pa lang kayo, nagawa na nila yan noon. Well, walang perfect na magulang, walang perfect na magpartner, but at least they have an idea kung paano ang magiging takbo ng isang relasyon. So, dapat wag ganon. Huwag kalaban ang tingin mo sa iyong biyenan. Dapat kakampi mo yan. Dapat matatakbuhan mo yan sa oras ng iyong pangangailangan. At ikaw naman kasi biyenan. Naku, balita ko, ikaw kasi ang laging problema dito. Ikaw talaga ang issue dito yung mga biyenan talaga na yan Ikaw pala ang may sala O, diba? Para naman po sa mga biyanan natin dyan, no? Wag mo namang ituring na aswang ang iyong manugang. Grabe ka naman. Diba? Isipin mo, yan yung taong napiling mahalin at makasama habang buhay ng anak mo. Wala ka bang tiwala sa taste ng anak mo? Wala ka bang tiwala sa paraan ng pagpili niya ng taong mamahalin?
'Diba? Kasi kung sino man yung pipiliin yan, at some point, masasabi natin na reflection din yun kung paano mo siya pinalaki at kung paano yung magiging idea niya sa pagpili ng taong mamahalin niya. Kaya naman, di ba, huwag mo masyadong kontra ng kontra, eh. Ito naman eh. Konting pagkakamali ng manugang, talagang rotatatatatata ka na eh. Galit na galit agad, alam mo naman din talagang perfect mo eh. Diba? Sumuporta ka, gumabay ka, maging pundasyon ka, maging isa ka sa magpapatibay ng relasyon nila. Maging halimbawa ka. Hindi yung isa ka sa makakasira. Diba? Kung susuportahan mo siya at magiging okay yung treatment mo sa asawa niya, kagaya ng sinabi ko kanina doon sa mga asawa, for sure, yung anak niyo po yung pinakamasaya. And again, kasi nakikita niya na harmonious at maayos yung samahan ng asawa niya at ng magulang niya. Sobrang sarap po nun sa pakiramdam. Kaya ikaw bilang isang magulang, bilang isang biyenan, be a good example. Hindi yung ikaw pa yung gumagawa ng gulo or nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan, especially sa kanilang mag-asawa. Hindi yung ikaw yung gumagawa ng issue para magkahiwalay sila. Kasi bilang mga biyenan, tandaan nyo na hindi rin naman kayo napipili. Hindi rin kayo nasasala kung sino yung magiging manugang ninyo. Wala rin namang choice yung mga manugang kasi kung may pagkakataon lang na makapili sila ng asawa at ng biyenan, pwede matik, hindi ka kasali sa pagpipilian sa ugali mong yan. Charot lang. Ay, nako, sige na nga. Nako, napakabilis ng takbo ng oras, 11:41 na mga yes friend. Wag nang masyadong masama ang loob sa mga manugang at biyenan ha. Dapat harmonious na yan. Dapat nagpapalitan na ng ulam yan o hindi naman kaya nagpapahiraman na ng apo at ng anak. Ha, wag na masyadong nagbabanga yan. Hindi magandang example yan. Parang yan yung dahilan kung bakit ayoko na mag-asawa. Sige na, ito na, wag na masama ang loob, palubagin na natin yan sa pamamagitan ng kaperahan dahil ito na ang hinihintay mong anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo para sa atin. Pera lang yan! Pera lang yan! Yes, friend, wag na nating patagalin pa dahil alam kong nagguhurimentado na ang biyanan mo sa mga oras na ito. Kakahintay kung sino nga ba ang nanalo. Dahil dyan, hawak ko na ang pangalan kung sino nga ba ang maswerteng nanalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating pera lang yan promo sa gabing ito. Kaya naman, congratulations sa pagmumukha mo, Bridget Onoya. Yon, congratulations. Kanina po mga yes friend, ang hinahanap ko ay picture ninyong magbiyenan, diba? Ang hirap no. Unti lang yung nag-submit eh. Parang wala talagang picture kasama yung biyenan eh. Diba? Yung kinakrap-crop nyo pa yung nakadevelop na picture, ginugupit nyo yung part na nandun yung biyenan. Grabe naman kayo. Huwag naman kayong ganyan. Diba? At nakita ko nga yung picture na sinend ni Bridget Onoya. Kasama niya yung biyanan niya. Mukhang okay naman sila ng biyanan niya sa picture. Siyempre, picture yan. Ngingiti talaga kayo dyan. Pero sisimangot na pag nagkatalikuran. Ay, nako, issue si Biboy Bibo. Siya, Bridget, kung naririnig mo to, mag-send ka naman ngayon ng iyong valid ID at syempre GCash number kung saan namin ipapadala ang iyong premyo. At ikaw, yes, friend, kung gusto mo ring manalo ng kaperahan, nako, manatili ka lang nakatutok dito sa 101.1 Yes FM. At abangan mo lang kung sinong DJ ang posibleng magpapanalo sa iyo ng tumataginting na 500 piso para sa ating Pera lang yan! Pera lang yan! Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby. Mwah, mwah.